Ayan. Magandang umaga po muli sa ating Panginoon at sa bawat isa ng mga ah, manunood, makikinig ng ating ah, morning watch. Ako po muli ang iyong kapatid na si Pinky Ismadisingyan from Bulacan, na maghahayag sa inyo ng salita ng Lord na ipapahayag po ito sa umagang ito. Pero bago po ang lahat, manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po'y kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa patuloy na kaluwagan, kaayusan, Panginoon, na makakapagbahagi kami ng salita sa mapapag-aralan namin ng salita sa umagang ito. Lord, samahan niyo nga po ako ng iyong banal na Espiritu at gabayan ako sa share ng salita mo. Dalangin ko nga po, Panginoon, na maging maliwanag sa amin ang mga salita mo na pag-aaralan namin sa umagang ito. Maging kalakasan din namin, Lord, ng aming spiritual na buhay ang pag-aaral ng iyong salita. Lord, only those words na naisin niyo at kalooban niyo ang maihayag ko at maishare sa umagang ito. Take thine fullest control upon me, and lagi, Lord, ang maitaas ko ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Nais ko pong i-share sa inyo yung ito pong sa Psalm 37:4, na ang sinasabi po dito, ang title po ng aking i-share sa inyo ay Si Yahweh ang kaligayahan natin. Sa Psalm 37:4 po dito, sabi dito, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang awit 37:4 po ay nagtuturo na kapag nahanap natin ang ating kagalakan at kasiyahan sa Panginoon, iaayos niya ang ating mga hangarin sa kanyang kalooban at ibibigay ang mga ito. Ang susi ay ang pag-una sa relasyon sa Diyos kaysa sa makamundong pangarap. Nangangahulugan din ito na kapag ang ating kagalakan at kasiyahan ay nakasentro sa Diyos at hindi sa material na bagay, itutuwid niya ang ating hangarin ayon sa kanyang kalooban at ibibigay ang pinakamabuti para sa atin. Balangkasin po natin ang awit 37:4. Sabi po dito, una, ang awit 37 po ay isang utos. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan. Delight yourself in the Lord. Ang kahulugan po nito ay yung paghahanap ng kagalakan, kasiyahan at yung mababang loob na puso sa harap ng Diyos. Ano po yung application nito? Ito ay paghahanap ng tunay na kasiyahan sa relasyon sa Diyos, sa halip na sa pera, katayuan o ibang tao. Ang ibig sabihin ay gawin siyang sentro ng buhay, hindi ang mga bagay na pansamantala. Pagsasabuhay, pagpapasalamat, pag-awit, pagbabasa ng salita at pagtitiwala. Sabi ko nga po, lagi kong sinasabi na ang taong mapagpasalamat, walang puwang ang reklamo. Kapag ka ikaw ay taong mapagpasalamat, hindi mo maiisip yung pagrereklamo. Kasi kahit na sa kaliitang bagay, kapag ka ikaw yung taong mapagpasalamat, makikita mo yung goodness pa rin ng Diyos sa kabila nung yung mga kaguluhan, yung negative, meron ka pa ding makikitang kabutihan ng Diyos sa mga bagay na yun. Tapos yung kapag ka ikaw ay mapagpasalamat, mapapaawit ka. Pagka ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos at nagtitiwala sa Kanya, magagaan yung kalooban mo eh. Naalala ko po, sabi ko nung minsan, parang nadadown ako. Pero nung tamang-tama, nung magbuklat ako nung Bible, na nakita ko doon yung word po na nag-i-encourage sa akin, yung
Yung Isaiah 12:2 po, bago lang po yun, sabi dito. Sabi dun sa Isaiah 12:2, surely God is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord Himself is my strength and my defense. He has become my salvation. Ano po ibig sabihin noon? Na ang kaligtasan natin nasa Diyos. Ang buhay natin nasa kamay niya. No matter what happen, ang buhay natin ay nasa kanyang kamay. Tapos yung pong siya yung tagapagtanggol natin, siya yung strength natin. Kasi may mga pagkakataon na parang na-reject ka, iniwan ka na ng iniwan ka na ng mga kasamahan mo. Pero ang Panginoon, di ba nandun yung pangako niya na hindi niya tayo iiwan hindi niya tayo pababayaan. At saka yun nga po yung sinishare kong verse na ito, sabi ko nga po, yung bang siya yung tagapagtanggol natin, siya yung defense natin. Yun po. Pangalawa, ang Psalm 37:4 ay isang pangako. At ang pangarap mo'y iyong makakamtan. He will give you the desires of your heart. Kapag daw ang paghanap natin, ang kaligayahan natin ay sa Panginoon, yung bang desires natin nag-a-align sa Kanya. Ibig sabihin, may mga pagkakataon po na tayo ay nananalangin na kung ano yung kailangan natin, bibigay ng Panginoon. Pero madalas po yung pagkakataon na pagka tayo ay nananalangin, humihiling tayo nung kung ano yung gusto natin. Pero kapag daw natin yan hinanap at inilahad sa Panginoon, hindi lamang yung ma-align ba sa kanyang kalooban, hindi lamang need natin yan, want natin yan, ibibigay ng Panginoon sa atin. Yun po. He will give you the desires of your heart. Yung kapag humiling tayo sa Panginoon na ayon sa kanyang kalooban. Yan. Ano po yung alignment na sinasabi? Yung bang naka-align, nakasigun, nakasunod dun sa kung anong kalooban ng Diyos. Kapag sa Diyos nagagalak ang mga hangarin ng puso, ay nagiging tugma sa kanyang kalooban. Kapag daw po yung tayo, yung hangarin ng puso natin, in line with His will, naka-align sa kanyang kalooban, alam niyo po, yung talagang, kumbaga, yung nahihit natin, yung kalooban ng Panginoon, talagang ipagkakaloob sa atin yan. Yung sa puso natin, yan pala'y naaayon din sa kalooban ng Panginoon. Ibibigay at ibibigay sa atin yung desire ng heart natin. Hindi ito nangangahulugan na ibibigay ng Diyos ang lahat ng makasariling hiling, gaya ng mamahaling sasakyan o kayamanan, kundi kapag ang puso mo ay nagagalak sa Diyos, ang pangarap o hangarin mo ay magiging tugma na sa kanyang kalooban. Ang resulta ay ibibigay niya ang mga bagay na kailangan mo na nagdudulot ng tunay na kagalakan. Yan. Letter B po. Kasiyahan, ang tunay na pangarap ay natutupad dahil sa ang Diyos ang nagiging higit na mahalaga. Yun po yung sinasabi dito, yung seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Sa Matthew 6:33 po yun, diba? Yung unahin mo muna yung kanyang kaharian at ang lahat ng ito, yung lahat ng bagay na kailangan natin ay ibibigay niya. Minsan nga, hindi lamang yung kailangan natin, kundi yung bang gusto pa natin kapag inuna natin ng Panginoon ay ibibigay at ibibigay ng Diyos ito sa atin. Letter C, yung katiyakan. Ang Diyos ay nagbibigay ng mga biyaya sa kanyang tamang panahon. May mga pagkakataon naman po na humihiling tayo sa Panginoon na hindi pa natin natatanggap kasi hindi pa yun oras. Kapag oras na yun para ibigay sa atin, kapag ready na tayo,
ibibigay na ng Diyos kung ano yung hinihiling natin. Pangatlo po at huli na sinasabi o yung outline, yung balangkas nung sa awit 37:4. Ano po yung resulta? Kapayapaan at kasiyahan. Ano po yung letter A dito? Pagtitiwala, hindi pag-aalala o pagkainggit. Ang konteksto ng Salmo 37, ang layunin ng salmista na si David ay ituruan ang mga mananampalataya na huwag mainggit sa mga masasamang tao na tila nagtatagumpay, kundi magtiwala at magtiyaga sa paggawa ng mabuti. Minsan yung bang magtataka ka, bakit itong taong ito? Masama naman siya, pero parang siya pa yung pinagpapala. Sabi ang konteksto ng Psalm 37, huwag ka daw pong mainggit, huwag daw po tayong mainggit sa mga taong umaunlad, pero masama naman ang ginagawa kasi ang isang mananampalataya, yung sanay siyang magintay sa panahon at takdang panahon na kung saan ibibigay ng Panginoon yung desire ng heart natin. Naalala ko yung sabi ni Bishop, meron tayong yung golden day ba? Yung golden day na yun, yung moment na nandoon yung pinapanalangin mo na inibinigay ng Panginoon. Yun, magintay daw po tayo. Huwag daw tayong managhili sa mga taong umaangat, umuunlad, pero masasama ang ginagawa. Yun po. Naalala ko to yung usong-uso ngayon ng maleta. Yung mga taong marami kang pera, pero parang hindi naman malinis ang iyong konsensya, galing sa masama yung iyong ano tawag dito, yung iyong kayamanan, yung bang ganoon, yung bang mas mainam na yung kakaunti yung bagay na nasa iyo o yung kakaunti yung yaman mo, meron ka namang peace, kesa marami kang pera pero wala ka namang kapayapaan. Yun yung nakakalungkot doon. Kaya wag daw po tayong mainggit o managhili sa mga taong masasama na umuunlad, kundi magtiwala at magtiyaga sa paggawa ng mabuti. Letter B po, ano yung sinasabi pa dito sa pagtitiwala natin? Yung pagtupad. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbubunga ng kapanatagan na sasagutin niya sa panalangin. Kapag ang Diyos ay naging pinakadakilang kaligayahan mo, ang puso mo ay susunod sa Kanya at ang mga hiling mo ay magiging hiling na rin niya. Natuto pa rin niya sa Kanyang takdang panahon. Ano po yung key action dito? Magtiwala at magalak sa Panginoon bago humingi ng pangarap. Naalala ko, sabi ko, yung sa bahay namin. Dati-rati po, ano lang yun parang drawing lang ako. Sabi ko, Lord, ganito yung gusto ko. Bata pa po ako, dinodrawing ko na yung sa bahay namin. Pero alam niyo po, ngayong nakikita ko yung bahay namin, sabi ko, Lord, salamat. Dati dinodrawing ko lang ito. At sa pinapanalangin. Pero ito, yun nga, binigyan na ng katuparan yung pangarap ko na yun, magkaroon kami ng maayos na bahay. Sige po, yun lamang po at namis kong ihayag uli yung Psalm 37:4 po, na kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ito po ay isang utos na sabi niya ay i-delight daw po natin ang ating sarili sa Lord. Ito po ay isa ding pangako na ang pangarap mo'y yung makakamtan. At isa din po itong resulta ng kapayapaan at kasiyahan. Yun po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli pinagpapasalamat kami sa iyo na sa iyo namin pwedeng hanapin yung kasiyahan ng puso. Lord,
dahil ikaw po yung Diyos na hindi nang iiwan. Ikaw po yung Diyos na nandito sa lahat ng pagkakataon sa aming buhay. Kaya Panginoon, sa iyo namin ibabase, ididepende namin sa iyo yung kasiyahan, hindi sa mga bagay na nandito sa mundo, kundi sa iyo lamang, Panginoon, sapagkat ikaw ay yung Diyos na tapat at sapat na sa amin. Samahan niyo po kami, Lord, sa aming lakbayin sa buhay na ito, dahil hindi namin kayang harapin ang mga ito kung ikaw ay wala sa amin. At Lord, lagi naming dalangin na maging priority ka namin at maging kasiyahan sa amin yung makipag-commune, yung lumalim yung relasyon namin sa iyo. Panginoon, muli maraming salamat po. Ito po yung aming panalangin, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.